Narinig ba niya yung statement na ginawa nung, campaign manager ng alyansa na si Toby Tiangco? At itong statement niya 'no, ay ginagamit ngayon ng mga DDS trolls at pinagkakalat na ibig sabihin nito ay may nangyaring kalokohan at pamumulitika sa side ng BBM alyansa laban sa mga Duterte. At yun daw ang rason kung bakit natalo ang mga alyansa candidates sa nakaraang halalan. Ngayon tignan nga natin 'tong statement na 'to at pag-usapan nga natin kung talaga bang, naapekto yung ating alyansa candidates at hindi lang yon. Kung ibig sabihin ba nito ay hindi totoo yung impeachment ni VP Sara at wala ba talagang kasalanan si VP Sara dahil dito? Well, alamin nga natin 'to ngayon. So unang-una tingnan natin yung konteksto nung pagsalita ni, alyansa campaign manager Toby Tiangco. Kasi sinabi niya dito 'no na ngayon lang daw siya nagpapa-interview, ngayon natapos na yung halalan dahil may mga nakita siyang ginawa ng ating Kongreso na hindi siya sang-ayon. Yung pag-i-impeach kay VP Sara bago nung eleksyon. At sinabi nga niya daw na pag in-impeach si VP Sara bago sa eleksyon, maapektado yung mga numero ng mga senador na tatakbo. At totoo naman talaga na apektado talaga. At ngayon parang nagbibigay siya ng postmortem niya kung ano ba yung nangyari dito at paano ba nakaapekto yung pagka-impeach kay Sara sa mga nanalo at natalong mga senador. Unang-una, ano ba nangyari sa ating nakaraang eleksyon? Sa 10 alyansa candidates, dapat talaga 8 sa kanila ang mananalo. Dahil sa survey, pag tinignan mo yung survey, sobrang layo talaga at nasa top 12 yung 8 sa 10 alyansa candidates. At nung pagkatapos ng halalan, grabe, umiba yung numero. 5 lang ang nakapasok sa mga alyansa candidates. 3 nawala. Sino yung 3 nawala? Abby Binay, Benher Abalos, at si Bong Revilla. At dahil doon, nabawasan yung mga numero nila sa loob ng Senado at dumami lalo yung mga nakapasok na mga DDS candidates. Sino yung mga DDS candidates na nakapasok? Well, the newly appointed and newly minted DDS candidates are Camille Villar, Amy Marcos, at si Marcoleta. And remember, Amy Marcos and Camille Villar were on the bottom 12. They were almost borderline at dapat talaga nakapasok si Abby at saka si Benher pero dahil nga sa nangyari, hindi sila nakapasok. Pati si Bong Revilla na wala nga doon na dapat talaga nakapasok. And then si Marcoleta who wasn't even on the top 12 ay nakapasok. Number 6 if I remember correctly. And not only that, the good thing was nakapasok din naman si Bam at saka si Kiko rounding out the top 5. So, ngayon tignan natin kung ano ba yung ibig sabihin ni Toby Tiangco dito. Nung binanggit niya dito kasi na at sa kwento niya, no, sa interview na ginawa niya, sinasabi niya na winarn daw niya yung ating Congress na wag daw ituloy yung impeachment. Dahil nga daw, ayaw din naman daw ni BBM. And sa tingin ko totoo yun, na ayaw din ni BBM. Dahil strategically, it didn't make sense. Pero, wag natin kakalimutan na sino ba talaga ang nag-file na tong impeachment na to? Mga kaalyansa ba nila sa loob ng Kongreso? Hindi. Ang nag-file nito ay ang Akbayan Bloc. And yung pangalawang impeachment complaint ay final ng Makabayan Bloc. So yung una is Akbayan Party List. Yung pangalawa is the Makabayan Bloc. At itong dalawang to ay hindi kaalyado ni BBM. Kalaban nga ni BBM to eh. Pero ang nangyari dito ay nagkaroon nga sila ng mga numero para maituloy yung impeachment. At mga tao pumirma. Ngayon, ang rason kung bakit sila pumirma, para sa akin, ay nakita naman nila talaga na may merit itong impeachment complaint na to dahil grabe naman, harap-harapan na ginawa ni Sara yung mga charges na final sa kanya which are yung paglustay niya ng confidential funds at yung pagbanta niya sa buhay ng Presidente, Speaker of the House at First Lady. At kailangan talaga ipaglaban yon. Hindi naman peke yun eh. Ngayon, ang sinabi ni Toby Tiangco na kaya daw natuloy yun ay dahil may pinangakong conditional release yung mga funds para sa mga kongresista. At tinawagan daw siya ng 2 tao ni Speaker Romualdez para sabihin sa kanya at ipilit sa kanya na i-release na ng presidente yung mga conditional funds na to. Pero alalahanin nyo, sinabi ng presidente, teka lang, wala naman tayong ganyang pinag-usapan. So, sino ba nagsasabi ng totoo? Sinabi ni BBM na wala naman ganyan na pag-usapan. Pero sinabi ni Toby Tiangco na ayon dun sa 2 nakausap niya na tao ni Romualdez, meron daw na pag-usapan na ganyan. Kaya na-pressure siyang i-release to. So,
para sa akin, it's hearsay at this point. Bakit? Kasi remember, sinabi niya nung natuloy yung impeachment, wala naman daw lumapit sa kanya. Wala naman daw nakipag-usap sa kanya. Hindi nga niya alam na matutuloy yun eh. He was outside of the conversation. Ang binabanggit lang niya ngayon ay yung mga alam niya. Pero eto nga yung problema dito. Bakit ba to binabanggit ni Toby Chanko ngayon? Binabanggit niya to ngayon dahil tingin ko, number one, gusto niya na protektahan si BBM sa pagbintang kung bakit pumalpak yung kanilang alyansa slate at hindi nakapasok yung mas maraming mga alyansa members. Yun, number one. Number two, siguro din tingin ko lang that he's also trying to wash his hands of any fault. Para siya mismo sinasabi niya, wala akong kasalanan dyan. Hindi ako may kasalanan kung ba't hindi nag-work tong campaign na to. At as campaign manager, ito nga sinabi ko at walang nakinig sa akin, kaya ito ang nangyari. Yun yung nakikita kong reason kung ba't ito ginagawa ni Toby Chanko. At para sa akin, I think he was being honest naman with his assessment. Mukhang, he's just trying to be transparent. At sinabi nga niya na ganyan talaga siyang klaseng tao, diretsong kausap at transparent. Ngayon, ano ba yung natutunan natin dito? Number one, si BBM ay isang hands-off president. Ngayon, para sa akin, mabuting trait yan, yung pagiging hands-off niya. Ibig sabihin nun, yung ating three branches of government, yung ating legislative branch, which is the Senate at yung Congress, is completely separate and independent from the executive branch. Maganda yun. Kasi ganun talaga ang gumaganang demokrasya at gumaganang sistema. Yung tatlong branches of government na yun ay hiwalay-hiwalay at independent sa isa't isa. Walang pwede mag-pressure sa kabila para gawin kung anong gusto nila. At yun na nagustuhan ko dito at nakita ko na nangyayari dito na independent ang Congress under Speaker Romualdez at independent ang Executive under BBM. At ang ating Senate is also independent under Chis Escudero. At pag makita mo nga paano mag-Senate hearing ang Senate, paano magkaroon ng hearing ang Senate at paano ang hearing ng Congress, nakikita mo na ibang kanilang pananaw, ibang kanilang pinaglalaban at iba sila mag-isip. Okay yun. Maganda yung ganyang naglalabanan at hindi nagtutugma ng mga opinyon. At lalo lumalakas ang ating demokrasya dahil dito. Kaya wala akong problema dito sa isang nakita ko sa pag-explain ni Toby Chanko. Pangalawa, nakikita natin dito na may posibilidad na may rift o may gulo ng konti between Romualdez at kay BBM. At nakikita mo dito, not all is fine and dandy sa mundo ng politika. Pero tulad nga ng sinabi ko, sa politika talagang may ganyan. Sa kahit na anong grupo, kahit anong kumpanya, palaging may mga infighting yan na mangyayari sa loob. Okay lang yun. There's nothing wrong with that. At don't overblow the issue because kahit naman sa kampo ng mga Duterte, marami din nag-aaway. Tignan mo si Panelo at saka si Roque. Yung grupo ni na VP Sara at sina Bongo. Yung mga yan, nag-aaway-aaway yung mga yan. Medyo patagulang at hindi mo napapansin. Pero pansinin mo, si VP Sara at si Bongo never magsasama. Never nag-uusap. Si Panelo at saka si Roque, yan, magkaaway, harap-harapan yan. So may gulo din sa kampo nila. At lahat ng mga political camps, laging may ganon. Yun lang yun. Next, may mga nagsasabi naman at kumakalat na secretly daw si Toby Chanko ay sumusuporta kay Duterte. Ako, alam mo, I don't think so. Bakit? Kasi pakinggan mo yung sinasabi niya. Sinabi nga niya na, and he explained his political affiliation since the time of GMA or even before GMA, time of ERAP, and even before that. Sinabi nga niya na nung umabot nga daw sa mga iba't ibang panahon, hindi siya tumatalon sa iba't ibang kampo. He stays with his camp. I admire that in him. Tapos nung si Duterte came into power, hindi naman siya pumunta sa kampo ni Duterte nung time na yon. At ngayon, sinasabi niya that he's doing what he can to protect BBM and to support BBM. And I believe that. And I think he's sincere about it. Ang huling tanong natin ay, dahil ba dito, dahil nga sabihin na nga nating totoo na may mga binigay na conditional release, mga funds para sa ating mga kongresista, para sa kanilang mga proyekto, ibig sabihin ba nun, dapat hindi matuloy ang impeachment? Ibig sabihin ba nun, na walang bisa na itong impeachment at inosente si VP Sara? At ang ibig sabihin ba nun, ay mali ang ating mga kongresista sa pag-i-impeach kay VP Sara? Ang sagot ko sa lahat niyan ay no. Hindi totoo na walang kasalanan si VP Sara dahil hindi siya inosente dito. Dapat ituloy yung impeachment dahil nagkasala si VP Sara. Dahil inabuso niya at
palpak yung kanyang paggamit ng confidential funds. Inabuso niya yun at ginago pa niya tayo at binastos niya ang pera na galing sa kaban ng bayan. Nilustay niya yung pera na yan at kailangan siyang managot para malaman natin kung ano ba talaga nangyari dito at kailangan siyang maparusahan sa kanyang ginawang katarantaduhan. Hindi lang yun. Ang isa pang final sa kanyang impeachment ay dahil sa sinabi niya at sa pagbanta niya sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Hindi pwedeng ang isang kahit na sino man, especially ang isang tao na tulad ni VP Sara na Vice President ng Pilipinas, ay dapat makalusot sa ganitong mga kalokohan at pag-aabuso na ginagawa nila. At kayo, taong bayan, mga aking kapwa Pilipino, pag nakikinig kayo dito, ano ba talaga ang pinaglalaban nyo, ha? Pinaglalaban ba nyo talaga si VP Sara at yung mga nagawa niya? At tingin nyo okay lang ba talaga yon? Hindi, di ba? So kahit na ano pa ang rason kung bakit pumirma ang mga kongresista natin, wala akong issue doon dahil the fact remains, Sara Duterte is guilty of misusing and abusing the confidential funds. Number 1. Number 2, guilty siya sa kanyang pagbanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. That is a fact na hindi mo madidispute mismo sarili nating mata, tenga, narinig natin at nakita natin yon. At nakita natin yung mga ebidensya na lumalabas tungkol sa mga katarantaduhan na ginagawa ni VP Sara at sa paglustay niya sa pera sa kaban ng bayan. At yan ang katotohanan. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo o disagree? Tingin nyo ba dapat matuloy ang impeachment at tingin nyo ba pamumulitika lang ba to? O kaya totoo nga naman talaga na may palpak at katarantaduhan na ginawa itong VP natin at kailangan siya matanggal sa pwesto niya? Isulat lang nyo lahat ng komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan niyo yung mga ganitong content, please subscribe to my YouTube channel and make sure to click on the notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Christian. Magkita tayo muli.